Can you imagine? 75 million lang to finish. And hindi pa napondohan, 8 years na. So, nakaka-frustrate talaga. Nagpahayag ng pagkadismaya si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon nang muling inspeksyonin ang isang bitin o hindi tapos na tulay sa Arayat, Pampanga. Ayon sa kalihim, isa lang ito sa napakarami pang hindi na kumpletong infrastructure project sa bansa na nais ng DPWH na maayos na maituloy ngayong taon. Ito ang San Agustin Bridge sa bayan ng Arayat, Pampanga. Ayon sa DPWH, 8 taon itong natenga kaya hindi napakinabangan. Dagdag ni Secretary Dizon, isa sa mga dahilan kaya hindi matapos-tapos ang nasabing tulay ay dahil sa patinitinging pondong inilalaan dito, kung saan aniya, taong 2023 pa nang huling nalagyan ito ng budget. Ang kwento paulit-ulit. Ito yung kwento sa Maharlika, ito yung kwento sa ibang mga project, kagaya ng mga flyover, ito yung kwento sa mga tulay na bitin. Laging tingi-tingi yung pondo. Sinisimulan, lalagyan ng pondo, tapos may hihinto. In fact, ang last na pondo pa ganito is 2023. No? Nagsimula 2018 pa. Can you imagine, no? Bitin, alam na nga na bitin, hindi pa tinatapos, hindi pinopondohan. Yan ang malaking problema sa DPWH nitong mga dekada na nakalipas. Para maituloy ang pagbuo ng nasabing tulay, ito ay popondohan ng 75 million pesos sa pamamagitan ng savings o ipon ng kagawaran. Kung saan ayon kay Secretary Dizon, target nila itong matapos ngayong taon bilang tugon na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tapusin ang mga proyektong matagal nang napabayaan upang agad mapakinabangan ng publiko. Savings natin. So, pag we will make, sabi nga ni Pangulo, di ba? Kahit na mababa yung budget ng DPWH, kung gagamitin naman natin sa tamang paraan, hindi na nakawin, gagamitin para tapusin yung mga tulay na ganito, yung mga ayusin yung mga kalye, malaki ang benepisyo pa rin sa mga kababayan natin. Kahit na mas mababa yung budget. Samantala, pinuntahan din ng DPWH ang Arnedo Dike sa Pampanga River, Barangay Kupang, na nabitak dahil umano sa lakas ng agos at mataas na tubig dala ng mga nagdaang bagyo. Pangamba ng mga residente sa lugar ay kapag tuluyang gumuho o bumagsak ang nasabing infrastruktura na tiyak maglalagay sa kanila sa panganib. Ay, nakakatakot. Siyempre, lalo na kitang-kita namin talaga. Nakakatakot. Talagang hindi ka na makakatulog. Iniisip mo, baka biglang lumakas talaga yung ulan. Wala na naman sa ilalim yan, di guguho yan. Pag lumakas ang tubig, syempre dire-diretso yung tubig yan, babagsak talaga. Kaya't pinaaral at pinamamadali na ni Secretary Dizon ang pagbuo ng solusyon para sa pag-aayos ng nasabing dike. Tama na yung tapal-tapal na solusyon. Di ba ang problema dati, may makitang ganyan. Ang gagawin lang niya, tatapagan lang niya ng simento. Alam naman natin lahat, isang malakas na bagyo lang, wasak agad yan eh. No? So, hindi pwedeng ganon. Kailangan yung tamang solusyon, pero kailangan din natin ng temporary muna para proteksyonan yung mga communities natin. Kasi kailangan mabilis yung action natin dito. Kasi buhay ang pinag-uusapan dito, hindi lang sirang infrastructure ang pinag-uusapan natin dito. No, pag ito nasira, pumasok ang tubig doon, tao yan, may mga posibleng mamatay dyan, may mga bahay dyan masisira, so hindi natin pwedeng payagan yun. Habang ito ay hindi pa naayos, ay naglagay na ng mga warning signs sa lugar at pansamantala muna itong isinara at hindi pinadaraanan sa mga motorista. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.